Hello, kumusta tayong lahat? I praise my Father, for He is forever holy, forever mighty, forever powerful, forever loving, forever faithful, forever righteous is our holy God, Yahweh. And I'm in awe of Jesus Christ, of His blood that was shed on the cross to forgive us from our iniquities. And I thank the Holy Spirit, always guiding, always teaching us the ways of our Father and of Jesus Christ, reminding us to do good deeds, reminding us that our Father is good and that Jesus Christ is good, and so we must be like our Father and Jesus Christ. So last time we read 2 Samuel chapter 6. So here in 2 Samuel chapter 6, si David, kinuha niya yung Ark of the Covenant from Kirjath Jearim. Dinala sa Jerusalem dahil yung Jerusalem, dito yung time na naging city of David or stronghold or fortress ang Jerusalem. Kaya dinala nila yung Ark of the Covenant, pinaka-capital ng Israel. And up to now, yun pa rin ang capital ng Israel. And in the future, nasa Book of Revelation, Zion, Jerusalem, binabanggit. At yung mga taong Israel or Israelites, sino yung mga Israelites? It's not only the people back then, mga kasama ni David, no? Hindi lang sila yung mga Israelites. Ay, kasi anong ibig sabihin ng Israelites? People who have struggled with God and prevailed. So tayo, every day, we struggle. But we prevail because of the help of our Father. So sino ang mga Israelites? Tayo. Dahil tayo ay anak ni Almighty Father, adopted children of the Holy God. And we are one in Christ. And if we are one in Christ, we're also one in our Father, with our Father, Yahweh. So dito no sa 2 Samuel chapter 6 verse 11, si Obed-Edom, yung house niya, even though he was a Gittite, ibig sabihin, Philistine siya, from Gath siya, pag sabing Gittite, Gath, Philistine, but God blessed his house, his household, his family. Bakit? Dahil they respected the Almighty Father. Maingat sila na kahit hindi sila Israelite, nasa house nila yung Ark of the Covenant, hindi sila naparusahan. Instead, God blessed them. So, doon nalaman ni David na hindi galit si Almighty Father. Kaya kinuha nila ang Ark of the Covenant or Ark of God from the house of Obed-Edom. And David was joyous. He was rejoicing. He danced and he sang praises and worship to the Almighty Father. But Michal, his wife, saw him nung sumilip sa bintana. She despised him in her heart, si Michal. Bakit nagkagato si Michal? She was insecure.
pinoproject niya ang kanyang insecurity kay David. Dahil si David, mahal ni Almighty Father. At yung house of Saul, dahil tatay niya, di ba si Saul, tsaka yung kanyang mga kapatid, tsaka si Ishbosheth, nawala, pati si Abner. Pero si David, he offered burnt offerings and peace offerings. Iba yung burnt offerings, iba yung peace offerings. Yung burnt offerings, pagsamba yun kay Almighty Father, acknowledging the power of the Holy God. Peace offerings, offering for fellow men na makikipagkasundo sa kapwa-tao, sa mga brethren. Yun ang ibig sabihin ng peace offerings, nakalagay sa Exodus chapter 20 verse 24. At binigyan niya yung mga tao, babae at lalaki, whole of multitude of Israel. Binigyan niya ng bread, a piece of meat, a cake of raisins. Lahat ng tao. So madami to. Babae at lalaki. Lahat ng Israel. From Dan to Beersheba. Kaya lahat masaya. Lahat they praised God. Tapos ito si David, umuwi na siya. And then nakita niya si Michal. Sabi ni Michal, minamak ni Michal si David. Sarcastic si Michal. Ang sabi ni Michal, how glorious was the king of Israel today, uncovering himself today in the eyes of the maids of his servants. Sarcastic, no? Ang pagkakasabi ni Michal, nakakaya ang ginagawa mo, nakikita ka ng mga maid servants, nagsasayaw ka, kung ano nang suot-suot mo, kakakanta ka, ikaw ang hari. Pero hindi pinansin ni David yun. Bakit? Because David loved God. Dahil si Almighty Father, He chose me, sabi ni David, instead of your father and your house, to appoint me ruler over the people of the Lord and over Israel. Therefore, I will play music before the Lord. Magpapakasaya ako para kay Almighty Father. I-praise ko siya, i-worship ko siya. Hindi ako titigil at hindi ako mahihiya. At yung mga tao na sa tingin mo ay napapahiya sila na makita ako, na gano'n ang ginagawa ko, na nagsasayaw ako at naglululandag ako para kay Almighty Father, hindi nila ako ikakaya. Instead, they will respect me all the more. Sabi ni David, dahil si Almighty Father ang aking strength. And so, up to the time of Michal's death, wala siyang anak. Hindi natin alam kung tinatabihan pa siya David or David was disappointed with Michal kaya hindi na siya tumatabi, no? Pero alam naman natin ang una, ang first love ni David was Michal. Kaya nga, di ba, 104 skins of the Philistines ang ibinayad niya kay Saul just to be the spouse of Michal. At saka si Michal, meron din siyang teraphim, meaning nag-worship siya ng mga idols or graven images na nabasa natin, di ba, sa 1 Samuel, na meron siyang teraphim doon. So, hindi siya nag-worship kay Almighty Father. Mas nagtitiwala siya sa graven image. And so, God did not give her a child or children. Hindi siya nabuntis. Kahit kay Palti na naging asawa niya, hindi rin siya nabuntis. So dito tayo sa 2 Samuel chapter 7. Now it came to pass, when the king was dwelling in his house, and the Lord had given him rest from all his enemies all around. Hindi lahat
pakikipag-battle ang na-experience ni David. Meron ding time to rest. Binibigyan din ni Almighty Father ng pahinga ang kanyang mga anak. Gaya natin. Araw-araw, meron tayong trials and tribulations. Pero sometimes, nasa calm water tayo. So, ang kalaban ni David, physically, no, mga tao. Tayo, sino ang kalaban natin? Principalities. Kalaban din natin ang sarili natin, sa ating gusto, sa rin nating mga gustong gawin sa buhay, no? So, sino ang kalaban natin? Hindi tao, kundi mga principalities. Dito sa Old Covenant, ang kalaban ay mga tao. Kaya, ang ginagawa ni Almighty Father, example nga itong Old Covenant, kasi sa New Covenant, iba na. Si Jesus Christ, He died on the cross. Hindi siya lumaban. So, yun ang ngayon ang gagawin natin. Hindi tayo lalaban. Kahit ano ang gawin ng mga tao sa atin. Noong time nito, lumalaban sila, literal na tao. Ngayon, ang kalaban natin, hindi tao, kundi principalities. Naintindihan natin? Naintindihan ko ba? Dala ko lang naman nanonood na to. Naintindihan ko. Thank you, Lord God. I praise your name. Si Almighty Father, nagbabago siya ng tao. Through the power of the Holy Spirit. Nire-reveal niya ang sarili niya. Kung ang isang tao ay willing to know God, He will reveal Himself to that person. Now, nire-require ng Almighty Father to humble ourselves before Him, to fear His words, to obey His commands. Be remorseful of our sins. Acknowledge it. And ask for forgiveness, no? So dito tayo sa verse 2. The king said to Nathan, the prophet, "See now, I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwells inside tent curtains." Dahil sa House of Cedar, binigyan, di ba, ni King Hiram or King Hiram of Tyre, si David ng mga kahoy. Kaya napagawa siya ng bahay. Nung time na to, wala na si Samuel, pero nakalagay ang book na 2 Samuel, pero itinuloy ni Nathan at saka ni God ang pagsulat under the name of Samuel. So, ang prophet nung time na yon, nung kay David, nung king na siya, was Nathan and Gad. Yung Ark of God, hindi siya nakalagay sa isang lugar na permanente. Nakalagay lang siya sa tent curtains, gaya ng nakalagay sa Exodus. Bakit? Bakit tent curtains? Kasi palipat-lipat ang mga tao. So, kailangan dala-dala nila yung Ark of the Covenant kasi palipat-lipat ang tao. Ngayon, hindi natin kailangan ng mga tent curtains. Hindi natin kailangan ang physical structure na bahay ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Bakit? Dahil sa atin heart nakatira yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ at ang Holy Spirit sa heart natin. So kahit saan tayo magpunta, makakausap natin yung tatay natin. Verse 3, Then Nathan said to the king, "Go, do all that is in your heart, for the Lord is with you." Kasi ang gusto nga ni David, magkaroon ng bahay si Almighty Father. Kasi sabi ni David, ako nakatira ako sa Cedar. House of Cedar, puro kahoy, maganda. Pero si Almighty Father, yung Ark of the Covenant or Ark of God, nasa tent curtains lang. Ngayon sabi ni Nathan, sige, gawin mo kung anong gusto mo, for the Lord is with you.
Verse 4, But it happened that night that the word of the Lord came to Nathan saying, nung kinagabihan na yon, si Almighty Father, nakipag-usap siya kay Nathan. Ano ang sabi ni Almighty Father? Alam ni Almighty Father, nadidinig ni Almighty Father lahat ng usapan natin. Alam ni Almighty Father ang hearts natin. Wala tayong may tatago sa tatay natin. Kaya ako naman nasa puso na nakakahiya, di ba? So verse 5, Go and tell my servant David, thus says the Lord, would you build a house for me to dwell in? Papagawaan mo ba ako ng bahay para doon ako titira? Sabi ni Almighty Father kay Nathan, na ipasabi kay David. For I have not dwelt in a house. Hindi ako tumitira sa isang bahay, sa isang physical structure. Since the time that I brought the children of Israel up from Egypt, even to this day, but have moved about in a tent and in a tabernacle. Palipat-lipat lang ako, sabi ni Almighty Father, yung Ark of the Covenant or Ark of God. Wherever I have moved about with all the children of Israel, have I spoken a word to anyone from the tribes of Israel, whom I commanded to shepherd my people Israel, saying, Why have you not built me a house of cedar? May pinagsasabi ba ako sa mga anak ko? Or sa kahit na sino sa tribe ng Israel, na nagsasabi ba ako sa kanila na, bakit hindi nyo ako ginagawa ng isang physical structure o building or bahay na made of cedar? Wala akong sinasabing ganon. Have I ever spoken a word? Nagsasalita ba akong ganon? Sabi ni Almighty Father. Verse 8, Now therefore, Thus shall you say to my servant David, Thus says the Lord of hosts, I took you from the sheepfold, from following the sheep, to be ruler over my people, over Israel. Ngayon, sabihin mo kay David, sabi ng Almighty Father, galing ka sa sheepfold, pare-pareho kayo, pantay-pantay kayo, sabi ni Almighty Father. Ano ka? Follower ka, sheep ka. Pero ginawa kitang ruler over my people Israel. Tinanggal kita as a follower. You became a leader, a ruler. Sabi ni Almighty Father patungkol kay David. And I have been with you wherever you have gone. At lagi akong nasa sa iyo kung saan ka nagpupunta. And I have cut off all your enemies from before you and have made you a great name. Tinanggal ko lahat ng mga enemies mo. At ang mga magiging enemies mo or yung may mga tao na magiging hindrance para ikaw ay maging king. Sino ba yung mga taong yun na tinanggal ni Almighty Father na magiging hindrance? Si Abner, may potential yun na maging hindrance yun. Si Ishbosheth, may potential din yun. Tinanggal ni Almighty Father lahat yun. Si King Saul, no? Si Jonathan and yung two brothers niya. Tinanggal ni Almighty Father yun. At si Mephibosheth. Si Mephibosheth ay anak ni Jonathan. Anong nangyari? Siya ay naging lame. Inalaw ni Almighty Father na maging lame si Mephibosheth para hindi siya maging threat. And at the same time, ma-fulfill ni David ang promise niya kay Jonathan to take care of Jonathan's household. Kaya ginawa ni Almighty Father yon. Ang galing ng utak ni Almighty Father. Ginamit ni Almighty Father si Asahel, yung kanyang pagiging aggressiveness, inalaw ni Almighty Father to be killed, no, by Abner. And then nagkaroon ng galit naman or hatred si Joab kay Abner because he killed Asahel. So ginamit ni Almighty Father yon. Magaling si Almighty Father. Bakit hindi siya magiging magaling? He's the creator of this world. Kaya nga tapos na nga ang istorya ng mundo na to kay Almighty Father. And all we have to do is to trust in Jesus Christ and our Father and the Holy Spirit. Tuloy natin, ano? And I have been with you wherever you have gone, and have cut off all your enemies from before you.
and have made you a great name, like the name of the great men who are on the earth. Moreover, I will appoint a place for my people Israel. Future tense, so I will appoint a place for my people Israel, and will plant them. So, ibig sabihin, future tense, no? Kasi will. That they may dwell in a place of their own and move no more. Para hindi na sila umalis, bibigyan ko sila ng lupa. Nor shall the sons of wickedness oppress them anymore as previously. At wala nang mga mag-o-oppress sa kanila, mga api sa kanila. Mabibigyan ba tayo ng lupa ni Almighty Father? Yes, it's our inheritance, our birthright. Nasa book of Revelation. Sino yung mga sinatawag dito ng mga people? My people Israel. Lahat tayo ng mga anak ni Almighty Father. Adopted sons and daughters. Lahat na nagtitiwala kay Jesus Christ at sa Holy Spirit. Verse 11. Since the time that I commanded judges to be over my people Israel and have caused you to rest from all your enemies, also the Lord declares to you or tells you that He will make you a house or a royal dynasty. Promise the Almighty Father na si David, yung kanyang lineage, patuloy na magra-reign. Patuloy ba na nagra-reign? Yes. Patuloy na nagra-reign ngayon. As we speak. Pag sinabi ni Almighty Father, sinabi ni Almighty Father. He fulfills His promises. He's true to His words. He's faithful. Verse 12, when your days are fulfilled, and you rest with your fathers, I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish His kingdom. Manggagaling sa katawan mo, isang seed. Mag-establish ko ang kanyang kingdom. Yun ay si King Solomon. Kasi mismo sa katawan niya galing, no? Yung seed. Yung binhi. So, yung Israel, matagal ng country yon at hindi mawawala yon. Promise ni Almighty Father yun. So, kung makikita nyo ang country ng Israel, napakaliit lang. Ang kanilang mga kapitbahay, madami. Pero bakit hindi sila masakop? It's because of the hands of the mighty God. Pero bakit sila people wage war against the Israelites or people of Israel or the Israeli? Bakit? Because the Israeli, they are still stubborn. Pero hindi sila papabayaan ni Almighty Father. At tayo din, dahil tayo adopted sons and daughters of the Almighty God. Yung kingdom na sinasabi dito, kingdom ni Solomon, na I will set up your seed after you. Pagkatapos mo, meron papalit sa'yo, galing sa katawan mo, binhi mo, ibig sabihin, no? O sperm cell mo. And I will establish His kingdom. Ito ay si Solomon. So, alam na ni Almighty Father na magkakasala si David. Why? Gusto ba ni Almighty Father na magkasala si David? Hindi. Pero ang tao kasi may free will. At alam na ni Almighty Father, ang gagawin niya kung magkakasala itong si David, ito ang mangyayari ngayon. Ang galing ni Almighty Father. I'm so amazed. Oh, how our Father works. Verse 13, He shall build a house for my name. Magtatayo siya ng temple. Kaya nga, di ba si King Solomon siya ang nagtayo ng temple. Unang temple.
of the Almighty Father. Yung temple na yon naman ay sinira nung nagkaroon ng war. Yung kay Nebuchadnezzar, no? Si Nebuzaradan, sinira niya yung temple. Na nabasa na natin yan, di ba? So, madaming time nang lumipas, nagkaroon na ng anak si Solomon, nagkaroon na, nahahati na yung kingdom, and then, disobedient pa rin ang mga tao, and so, God used those events for Nebuchadnezzar to conquer the kingdom of Judah and the kingdom of Israel, nung nahati, no? Pero, nung time ni Ezra and Nehemiah, na-establish uli at itinayo uli ang temple. So, yung dumating na si Jesus Christ, pangalawang temple na yun yung hindi yun ang pinatayong temple ni Solomon, yun ay ang pinatayong temple ni Ezra and Nehemiah. Verse 14, I will be his father, and he shall be my son. Pinatutungkulan ay si Solomon dito. If he commits iniquity, pag nagkasala siya, sabi ni Almighty Father, pinatutungkulan si Solomon, I will chasten him with the rod of men. Paparusahan ko siya. And with blows of the sons of men. Mahihirapan siya. Sabi ni Almighty Father. At alam ni Almighty Father, magkakasala si Solomon. Verse 15, but my mercy shall not depart from him. Pero hindi mawawala ang awa ko sa kanya. As I took it from Saul. Pero yung kay Saul, yung awa ko sa kanya, tinanggal ko eh. Sabi ni Almighty Father. Pero kay Solomon, hindi matatanggal yung awa ko sa kanya. As I took it from Saul, whom I removed from before you. Tinanggal ko si Saul, nawala yung awa ko kay Saul. Dahil ang ginawa kasi ni Saul ay stubborn, patuloy niya, gusto niyang patayin si David, yung hatred niya kay David. Ngayon, si Solomon naman, at the latter part of his life, humingi siya ng tawad kay Almighty Father. Nakasala siya ng idolatry, kung ano ng kasalanan na nagawa niya. Pero, binigyan siya ni Almighty Father ng awa. Bakit ganon? I will have mercy to those to whom kakawaan ko ang taong gusto kong kaawaan, sabi ni Almighty Father. Nakalagay ito sa Romans chapter 9 verses 15 to 19 na sinabi niya kay Moses din, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. So, nasa discretion pa rin ni Almighty Father. Lahat-lahat. Ba't nasabi ni Almighty Father ito? Dahil nakikita niya ang puso ng tao. Alam niya kung totoong remorseful. Si Saul kasi, arrogant pa rin, di ba? Gusto niya nang magpakamatay, lutusan pa niya yung tao, napatayin siya. So, arrogant pa rin. Hindi siya humingi ng tawad kay Almighty Father. Kahit na nahihirapan siya. Verse 16, and your house, and your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever. Pag sabi ni Almighty Father na forever, forever. May forever kay Almighty Father. Maraming tao sasabi walang forever. Yes, there is forever with our Father. Kaya nga nasa Book of Revelation, ano doon na nasa Book of Revelation? Zion, Israel,
Come out of her, my people. No? At New Jerusalem. Binanggit doon, di ba? Sa Book of Revelation. And it will be forever. Verse 17, according to all these words, and according to all this vision, so Nathan spoke to David. So it's in a vision, nakausap ni Nathan, si Almighty Father. Verse 18, then King David went in and sat before the Lord. Nagpasalamat si Almighty Father, and he said, who am I, O Lord God? Sino ba ako, Lord? And what is my house that you have brought me this far? Sino ba ako na masyadong mababa ako? Pero sino ako na bakit itinaas mo ko na hanggang dito napuntahan ko tong estadong ito? Ako ay nagtetend lang ng sheep. Kung naalala lang ni David, yung nangyari sa kanyang buhay, nag-aalaga siya ng sheep, tahimik lang ang buhay niya. Tapos siya ay naging king. So, chinek lahat ni David yung ano nangyari sa buhay ko. Nandito na ako ngayon. Sino ba ako, Lord? Ganito ang gawin mo sa buhay ko. Sabi ni David. Bakit nang ginawa ni Almighty Father? Because He saw David's heart. Verse 19, and yet this was a small thing in your sight, O Lord God. And you have also spoken of your servant his house for a great while to come. Is this the manner of man, O Lord God? At sinabi mo pa yung kung ano mangyayari sa future. Kung mga sa bagay na mangyayari sa buhay ko. Sinabi mo pa, Almighty Father. Now, what more can David say to you? Ano ngayon masasabi ko sa iyo, Almighty Father? For you, Lord God, know your servant. Kilala mo ako, Almighty Father. Servant mo ko, kilala mo ko. Ano pang masasabi ko sa iyo? Yung plano ko, alam mo. Yung mga nasa isip ko, alam mo. Sino ba ako para tratuhin mo ng sobrang pagmamahal? Sabi ni David. Verse 21. For your words' sake and according to your own heart, you have done all these great things to make your servant know them. Yung puso mo, Almighty Father, ginawa mo itong magagandang mga bagay na to. At pinaalam mo sa akin. Sino ba ako? Napakababa akong tao para ganito ang trato mo sa akin na bigyang importansya. So makikita natin dito na si David, he was still humble. Even though he was king over all Israel, he's still humble. So, bakit nandito to sa nababasa natin ngayon? Tinuturuan tayo ni Almighty Father to be humble like David. Si David, hindi siya perfect. But, he's obedient to the Almighty Father. Pero hindi siya perfect. Nagkakasala rin siya. Pero, humble siya. Pag nagkasala siya, humingi siya ng kapatawaran. Ganun ang gusto ni Almighty Father. Ina-acknowledge yung kanyang kasalanan. Kahit hindi perfect. So, tao, si David, gaya natin, testimony of the life of David. Verse 22, therefore you are great, O Lord God, for there is none like you. Nor is there any God besides you, according to all that we have heard with our ears. Walang katulad mo, Almighty Father. No one is like you. No other God besides you. Narinig namin sa aming mga tenga ang iyong gloriousness, holiness, righteousness. Amazing God. Verse 23. And who is like your people? Like Israel, the one nation on the earth whom God went to redeem for himself as a people, to make for himself a name. At sino ba ang mga taong Israel or Israelites or Israeli? Tayo na rin kasali tayo doon. Dahil tayo, hindi natin alam ano, baka meron na rin tayong lahing Israel kasi
Matatrace mo pa ba kung halo-halo na, nagmix-mix na yung dugo natin? Yung iba sa atin, meron ng lahing Chinese, no? Kasi yung Koreans naman, galing naman sa Chinese yun, tsaka yung Japanese, galing din sa Chinese yun, ha? Ngayon, yung mga lahing, mga Latin, nag-mix-mix na rin nun, na-mix na rin yun ng Indian, na-mix na rin yun nasa mga Italy, mga Greek, mix na yun. Kasi nga, di ba yung nakitat yung kulay, pare-pareho? Yung skin, no? Magkakamukha na. Kaya hindi na natin alam kung ano na tayong lahi. Hindi natin alam, baka meron din tayong black na dugo. Kasi nga, yung ating ninuno, may mga ninuno tayong mga Indonesian, meron ng lahing, ano yon, black yon. Ano, nakita nyo naman siguro yung skin. Mga Malays, no? Malaysians. O, doon tayo galing. Halo-halo na tayo. Kaya hindi natin malaman ngayon. Ulitin natin ng verse 23. And who is like your people, like Israel, the one nation on the earth, whom God went to redeem for himself as a people, to make for himself a name, and to do for yourself great and wonderful and awesome deeds for your land, before your people, whom you redeemed for yourself from Egypt, the nations and their gods. Kinuha mo kami sa Egypt. Sabi ni David, ang ganda ng plano mo sa amin, Almighty Father. You're awesome, you're great. Yung mga tao, mahal na mahal mo, iningatan mo. Verse 24, you have made your people Israel, your very own people forever. Inangkin mo ang mga people of Israel. Your very own people. So tayo, ganun din. Kasali na tayo, huwag tayo malungkot, no? Isasali na natin ang sarili natin dahil tayo ay anak na ni Almighty Father. Bakit? Through Jesus Christ. Dahil kaisa natin si Jesus Christ. Anak ni Almighty Father, si Jesus Christ. Kaisa natin si Jesus Christ. So, sakop na tayo ngayon, ha? Kaya nga tayo yung bride of Jesus. Ang church. Ang groom, si Jesus Christ. Kaisa, magiging kaisa, no? Yun ang ibig sabihin nun. Kung ano ang meron si Jesus Christ, meron din tayo. Blessings. At gusto ni Jesus Christ na kung nasaan siya, nandun tayo. And Jesus Christ wants to share His ruling with us. He wants to share His kingdom with us. No, si Jesus Christ. Hindi selfish si Jesus Christ. Kaya tayo, kung tayo ay selfish, hindi kayo anak ng Almighty Father. Kasi selfish eh. Walang selfish na anak si Almighty Father. Kung may galit tayo sa puso natin, hindi tayo anak ni Almighty Father. Kung nang-aalipos na tayo ng tao, hindi tayo anak ni Almighty Father. Kung sumasamba sa mga graven images, hindi anak ni Almighty Father. Kung nagtitiwala lang kayo para sa tithes, para makapunta sa langit, hindi kayo anak ni Almighty Father. Dahil hindi doon tumitingin si Almighty Father. Tumitingin si Almighty Father, takot sa kanya, mga salita, contrite in spirit. Yun lang, titingnan ni Almighty Father. Obedient. At
dapat nagtitiwala kay Jesus Christ, nakikinig sa mga teachings si Jesus Christ, at ina-acknowledge Jesus Christ as Lord and Savior, and He is also God like the Almighty Father. Look at in verse 24, no? For you have made your people Israel your very own people forever, and you, Lord, have become their God. Now, O Lord God, the word which you have spoken concerning your servant and concerning his house, establish it forever and do as you have said. Lord, sige po, gawin niyo po kung ano po ang gusto ninyo, sabi ni David. So let your name be magnified forever. Nang sa ganon, para ang pangalan mo ay maitaas, mai-uplift, mai-worship. Sabi ni David. Yun ang sabi niya dito. Gawin mo, Almighty Father, hindi para sa akin. Wala siyang sinasabi para sa kanya. Lord, gawin mo yung para sa akin. Hindi. Ang sabi ni David, Lord, sige, gawin mo po yun. Yung mga gusto mong gawin, gawin niyo po yun. So, let your name be magnified forever. So, nakafocus pa rin kay Almighty Father. Ibinabalik ni David lahat kay Almighty Father. Ganun ang gusto ni Almighty Father. Lahat ibinabalik sa kanya. Pagpapakumbaba. Ayaw ni Almighty Father ng arrogant. Dahil alam natin na ang arrogant, ang boastful, ang rebellious, sino? Yung fallen angel. Ayaw ni Almighty Father ng mga ganong klaseng tao. Kaya tayo nandito sa lupa to be refined in silver, tested in gold. 1/3 lang ang makakabalik kay Almighty Father. Kasali ba tayo sa 1/3? So let your name be magnified forever, saying, the Lord of hosts is the God of Israel, and let the house of your servant David be established before you. Para yung house of David or yung dynasty ni David ay ma-established. At ang pangalan ni Almighty Father ay maipapurihan forever. Verse 27, for you, O Lord of hosts, God of Israel, have revealed this to your servant, saying, I will build you a house. Therefore, your servant has found it in his heart to pray this prayer to you. Ngayon, nandito sa puso ko, Almighty Father, sabi niya, your servant has found it in his heart to pray this prayer to you, para kausapin ka. Dahil nireveal mo sa akin. Verse 28, now, Lord God, you are God, and your words are true. Ibig sabihin, si Almighty Father, totoo ang lahat ng kanyang sinasabi. He will fulfill all His promises. All the things that are written in the Bible will be fulfilled. And you have promised this goodness to your servant. Verse 29, now therefore, let it please you to bless the house of your servant, that it may continue before you forever. For you, O Lord God, have spoken it. Sinabi mo po, Lord, na i-continue mo ang house ng inyong servant. Dahil sinabi niyo yun, sige po, i-continue niyo po. So, yung house of David, it has been set apart by the Almighty Father. Tayo rin yun, ha? Pag sasabing house of David, Israel yun. Sino ba ang Israel? Ang New Jerusalem? Tayo yun. If we are followers of Jesus Christ and the Almighty Father, at the end times, tayo yun. We will claim our inheritance, our birthright. Tuloy natin, ano? That it may continue before you forever, for you, O Lord God, have spoken it. And with your blessing, let the house of your servant be blessed forever. Tuwang-tuwa si David. Mas lalo niyang pinapurihan si Almighty Father. Ang daming pinagdaanan ni David, no? Hindi lang tayo, baka sabihin niyo, hindi si David, ano na siya king na siya
Hindi, nag-aalaga nga ng sheep, diba? Si David. Tapos siya yung malakas ang loob niya na harapin yung si Goliath. So tayo dapat malakas din ang loob natin harapin yung Goliath ng buhay natin. Ang kausap ko sarili ko. Ako lang naman na to. Nakakatulugan ko pa. Hindi ko pa matapos. Kakatulugan ko ang sarili ko. Ipapasalamat ako kay Almighty Father dahil naiintindihan ko ang kanyang mga salita. So kung nakita ninyo, no? Kung nakita ninyo, sino ba kayo? Ako lang naman yan. So kung nakita ko sa sarili ko, yung itsura ko dati, sa ngayon, kung ano yung ginagawa ko dati, sa ngayon, ang layo. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Pinakilala niya yung sarili niya sa akin. Nakilala ko siya. On a deeper level. So, dito na tayo sa 2 Samuel chapter 8. After this, it came to pass that David attacked the Philistines and subdued them. So, laging nababanggit, no, ng kalaban ni David ay mga Philistines. Pero may kaibigan naman siya, di ba? Yung si Obed, no, nagisang Gittite. Pero syempre, hindi mawawala na may mga taong against sa atin. Gaya ngayon, iba-iba ang mga kaibigan natin. Iba-iba yung mga trials and tribulations na pinagdadaanan natin. Kagaya nga ng sabi ni David, in this world, you will face trials and tribulations. Mahirap sa mundo na to. Sabi ni Jesus Christ, aminado si Jesus Christ. But do not fear, I have overcome the world. Kaya huwag na kayo matakot, na-overcome ko ng mundo. Marami kayo pagdadaanan dito sa mundo. Alam ni Jesus Christ. Aminado si Jesus Christ dahil pinagdaanan din niya. Yung mga pinagdadaanan natin, yung gutom na yung gutom na pagdaanan din ni Jesus Christ yan. Ha? In one point in our lives, nakaranas ba kayo ng gutom? Hindi lang halata sa katawan ko, nakaranas din ako. Lahat tayo, nakaranas tayo. Pati si Jesus Christ. Walang pagmamayari si Jesus Christ dito sa mundo na to. He lived a very simple life. He's humble, even though he's king, even though he's God. Kaya, itaas natin ang pangalan ni Jesus Christ. Worship Him. Because, Savior natin siya. He's the only mediator to the Almighty Father. Ngayon, kung ikukumpara ninyo ang inyong mga religious leaders kay Jesus Christ, walang panama yung religious leaders ninyo kay Jesus Christ. Ibang-iba. Ha? Ibang-iba. Yung mga religious leaders ninyo, mga pastors, preachers, or ministers ninyo, deacons, elders, ano bang tawag ninyo? Mga reverend ninyo, ibang-iba. Ibang-iba kay Jesus Christ. Ha? Kaya itataas natin yung pangalan, si Jesus Christ. Wala nang iba pa. Wala si Jesus Christ na sing-sing na ipapahalik sa inyo. Walang ganun si Jesus Christ. Ang meron si Jesus Christ, yung buhay niya ibinigay niya sa atin. Hindi nanghihingi ng tithe si Jesus. Anong gusto ni Jesus Christ? Buong buo natin ibigay ang sarili natin kay Almighty Father. Dahil nasa New Covenant na tayo at hindi kailangan ni Jesus Christ at ni Almighty Father ng temple
Kaya kung sasabihin niya, pag kailangan natin magpagawa ng sarili nating church, magpapagawa tayo ng sarili nating temple, magpapagawa tayo ng sarili nating worship center, kung ano man ang tawag ninyo, hindi gusto ni Almighty Father yan. Hindi gusto ni Jesus Christ yan. Ang gusto ni Jesus Christ, the Almighty Father, to help the Levites, the orphans, the fatherless, no? Orphans or fatherless, the widows, the poor people. Yun ang priority. Hindi ang pagpapagawa ng building. Dahil anywhere, anytime, we can worship the Almighty Father. Doon tayo mag-invest. Hindi tayo mag-invest sa mga building, sa mga physical structure. Hindi kailangan mag-invest tayo dahil tataas ang value ng lupa, kayamanan na to. Hindi yung kayamanan. Ang true riches nasa heaven, ang pagtulong sa kapwa-tao. Kaya kung sa tingin nyo ay masaya si Almighty Father sa mga building na pinagawa ninyo, hindi siya masaya. Pinagkakakitaan nyo pa rin ang mga tao doon sa labas pa ng building ninyo or sa loob pa man din, nagbebenta pa kayo ng kung ano-ano. Ano ba binibenta ninyo? At kung hindi man kayo nagbebenta, ano ang ginagawa ninyo? Mudmud kayo ng envelope, may pangalan. Or, nililista nyo yung pangalan ng mga tao kung sino mga nagbigay at hindi nagbigay. At, or, lahat na, dinadamay ko na. Lahat na ng reliyon. May pinapasa kayo na, ano ba yun? Para dadaan sa inyo ngayon, kailangan dumaan para makita, oy, may hinulog siyang pera, nakakahiya, pag hindi ako naghulog, maghuhulog din ako. So, nasa sa loob mo ba yun, yung pag-bibigay mo ng pera? Hindi, dahil nahihiya ka lang kaya ka nagbigay. Pero, wala sa loob mo. So, i-bless ka ba ni Almighty Father? Hindi. Hindi, kailangan dahil para makita na sa listahan, makita ng minister, ng leader namin na nagbigay ako, nasa sa loob mo ba yun? Hindi. So, matutuwa ba si Almighty Father noon? Hindi. Ang gusto ni Almighty Father, willing heart. Anong pagtulong? Sa mga taong na-oppress, sa mga taong may sakit, dalawin. Dahil kung dinalaw mo yung mga taong may sakit, parang dinalaw mo na rin si Jesus Christ. Si Almighty Father, yung mga tao na low moral, low in spirit, yun ang gusto ni Almighty Father. Yung nakangailangan ng kausap. Yun ang gusto ni Almighty Father. Yun ang gusto ni Jesus Christ. That's storing up treasures in heaven. Kahit hindi ka nagbigay ng pera, you talk to people. Uplift their spirit. Storing up treasures in heaven. Hindi naintindihan ng tao. Dahil ang tao nakatingin pa rin sa mga bagay dito sa mundo na to. Nakatingin pa rin sa kayamanan sa mundo na to. Dumating tayo sa mundo na to na wala tayong daladala. Aalis tayo na walang daladala. So, asa na ngayon yung treasure na kay Almighty Father? Nandun, pagdating natin doon, asa na anak yung treasure? Andito, yung treasure na dadala ng anak ko nung nasa lupa siya, ito ang treasure na naipon niya. That's why, worthy siya na makasama si Almighty Father, worthy siya to claim his inheritance, his birthright, because nakapag-ipon siya ng treasure in heaven. At hindi yun monetary. That's faith, yung pananampalataya mo. Tumulong ka sa kapwa-tao mo without asking anything in return. Loving people wholeheartedly without any hidden motives. Not using people.
Tuloy natin itong 2 Samuel chapter 8. After this, it came to pass that David attacked the Philistines and subdued them. So ngayon, sino nang kalaban natin? It's a principalities. Hindi tayo mga away ng kapwa-tao, kapitbahay, neighbor. Dito, si David, this old covenant, no? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, di ba? Di sa parable, na the old is better. Yung new wineskin hindi mo pwedeng isama ang new wineskin, hindi mo pwedeng ilagay ang new wine sa old wineskin dahil it will burst, masisira. Pag new wineskin, dapat new wine ang ilalagay para tama. Yun ang ibig sabihin nito ni Almighty Father, ni Jesus Christ, no? Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ dito. So, dito ang kalaban, mga Philistines, tao. Bakit? These are the people who didn't believe in God. Ngayon, sino na ang kalaban natin? Principalities of this world. O, tuloy natin. Verse 1 of 2 Samuel chapter 8. After this, it came to pass that David attacked the Philistines and subdued them, and David took Metheg-Ammah from the hand of the Philistines. Metheg-Ammah means the bridle of the mother city. Kinuha niya yung lugar na yon from the hand of the Philistines. Kaya nga, yung sakop na lupain nung si David ang nagre-reign, lumawak. Binigay lahat ni Almighty Father to David. Verse 2, then he defeated Moab. Pati na ang Moab na talo ni David. Yung mga Moabites. Forcing them down to the ground, he measured them off with a line. With 2 lines he measured off those to be put to death, and with 1 full line those to be kept alive. So the Moabites became David's servants and brought tribute. Ano ibig sabihin na nagbabrought ng tribute? Nagbibigay sila ng kanilang tax, or nagbibigay sila, nag-share sila ng kanilang kung anong meron sila, nag-share sila kay sa Israel, yung mga Moabites. Nagbibigay sila ng mga pagkain, monthly to, kasi nga nasakop sila ni David when David became king. He measured them off with a line. So, nilagyan ng linya. With 2 lines, he measured off those to be put to death. Yung sa naka-measured ng 2 lines, yun ay papatayin. At yung with the 1 full line, those to be kept alive. Yun ang mabubuhay. No? Verse 3, David also defeated Hadadezer, the son of Rehob, king of Zobah, as he went to recover his territory at the river Euphrates. Nakuha rin niya yung sakop ni Hadadezer. David took from him 1,000 chariots. Ang dami nitong chariots na to. 1,000 chariots. So, 1,000 horses. Tapos may chariots pa nakasama. Yung hila-hila ng kabayo. Ano pang kinuha? 700 horsemen. And, or 7,000. Nakalagay sa 1 Chronicle chapter 18 verse 4. 7,000 horsemen. Pero dito talaga 700 horsemen. And 20,000 foot soldiers. Nakuha ni David. Ang dami. Also, David hamstrung all the chariot horses, except that he spared enough of them for 100 chariots. So, yung mga chariots na 1,000 chariots, meron dong 100 chariots na yung mga horses maayos yung pagtakbo. Kasi the rest of the chariot horses, hinamstrung, ibig sabihin, hindi naman sa pinilay, no? Nakakalakad pa rin ang mga kabayo. Hindi nila pinatay, kundi nilagyan lang ng
wounded. Pero hindi naman dumudugo. Hindi naman dumudugo. Yung sa loob lang, no? Parang pinalo lang ng ganon. Nag-heal din yon, yung tendon ng kabayo sa legs niya, sa dalawang legs, sa likod ng legs niya. Hindi sa harap na paa, no? Sa likod na paa, dahil 4 yung paa ng kabayo. Yung hinamstrung yon, yung tendon, yun ang nasira, yun ang or ligament, yun ang nagkaroon ng lamat. Kaya hindi makakatakbo ng maayos ang mga horses. Minsan medyo paika-ika sila or pilay, pero buhay naman. Baka kasi sabihin niya, ba't pinatay ni David ang daming kabayo? Buhay naman yon. Pag sinasabing hamstrung, pwede pang manganak yung mga yon. Pero he spared enough of them for 100 chariots. Pero may na-spare na 100 horses na hindi din nila hinamstrung para sa 100 chariots. Sa isang chariot, usually, ang nakasakay 2. Minsan, 3. Yung isang chariot, merong taga paandar ng kabayo. Tapos, yung isa namang nakasakay doon, siya naman yung may hawak ng bow and arrow or sword or spear. At yung isa naman, kung may pangatlong kasama, siya naman ang tagahawak ng shield, no? Pero usually 2 lang ang nasa chariot. Verse 5, when the Syrians of Damascus came to help Hadadezer, king of Zobah, David killed 22,000 of the Syrians. Kasi itong mga Syrians naman na to, gusto nilang tulungan si Hadadezer. Galing sa Damascus ang mga Syrians. So, kung i-check yung mapa, 22,000 na Syrians ang namatay. Kasi tinulungan nila si Hadadezer. Ngayon, kung hindi nila tinulungan si Hadadezer, di sana tahimik ang buhay nila. Tinulungan nila si Hadadezer, nadamay sila. Verse 6, and David put garrisons in Syria of Damascus, and the Syrians became David's servants. Naging servant din ni David ang mga Syrians because they helped Hadadezer. And brought tribute. Nagbibigay din sila ng kanilang mga ani or animals kay David. Tribute also means homage. Kaya pag nagbibigay ka ng homage, nagbibigay ka ng mga gifts, no? Or contribution, or offering, handout. Nagbibigay ka mga binibigay. Ayun, tax yun, or duties. Tumutulong yung tiyan ko. Sorry. Tumutulong yung tiyan ko. Then David put garrisons in Syria of Damascus, and the Syrians became David's servants and brought tribute. So the Lord preserved David wherever he went. Iningatan ni Almighty Father si David. Mahal na mahal ni Almighty Father si David. Nakakaingit na. Mahal na mahal ni Almighty Father si David. Tayo rin naman mahal na mahal ni Almighty Father. Hindi tayo pababayaan ni Almighty Father. Gagayahin natin si David. And brought them to Jerusalem. And David took the shields of gold that had belonged to the servants of Hadadezer and brought them to Jerusalem. Mga gold shields.
ang daladala ng mga servants ni Hadadezer, kinuha yun ni David. Ang bibigat nun na. Verse 8, also from Beta or Tibath, nasa 1 Chronicles chapter 18 verse 8, and from Berothai or Chun, nasa 1 Chronicles chapter 18 verse 8, cities of Hadadezer, King David took a large amount of bronze. May gold na, may bronze pa na nakuha si David. No, yung bronze from Beta and Berothai. Verse 9, when Toi, king of Hamath, heard that David had defeated all the army of Hadadezer, Toi or Toa, or Tou, no? 1 Chronicles chapter 18 verse 9, nadinig niya na natalo ni David ang army of Hadadezer. Anong ginawa niya? Then Toi sent Joram his son to King David to greet him and bless him because he had fought against Hadadezer and defeated him. For Hadadezer had been war with Toi. So, may kalaban si Hadadezer. Sino yung kalaban niya? Yung mga tao sa Hamath, si Toi. Pinadala niya yung kanyang anak na si Joram kay David. At nagpasalamat sila. Anong ginawa ni Toi, king of Hamath? Pinagawa niya sa anak niyang si Joram. Greet him and bless him because he had fought against Hadadezer. So, tuntua sila. And defeated him, for Hadadezer had been at war with Toi. And Joram brought with him articles of silver, articles of gold, and articles of bronze. So, mga expensive to items, di ba? Or mga mahal na bagay to, gold, silver, and bronze. Ngayon, ano yung bibigay natin ngayon kay Almighty Father? Kung ang time na to, ang kalaban ay mga tao, ngayon ang kalaban natin ay mga principalities of this world, ano ang binigay ni David kay Almighty Father? Silver, gold, and bronze. Tayo, wala tayong bibigyan ng silver, gold, and bronze. Ano ang mas may bibigay natin, mas maganda? Yung sarili natin, yung buong pagkatao natin. More precious than silver, gold, and bronze tayo kay Almighty Father. Ang pagkakaiba nga lang dito sa Old Covenant is pinapakita lang ni Almighty Father, no? Pwedeng yung gagawin ng tao, pero sa New Covenant nag-iba na. Dito lang ipinakita yung physical aspect. Ngayon, nung pagdating ni Jesus Christ, hindi na to physical, kundi it's spiritual. Naintindihan ninyo? Ako na naman nanonood. Naintindihan ko, Iska. Verse 11, King David also dedicated this to the Lord, along with the gold and silver that he had dedicated from all the nations which he had subdued, from Syria, from Moab, from the people of Ammon, from the Philistines, from Amalek, and from the spoil of Hadadezer, the son of Rehob, king of Zobah. So, ang daming nakuha na mga articles of silver, gold, and bronze. May mga regalo pa ng iba, galing sa ibang mga tao. No? Galing pa kay Toi. And David made himself a name when he returned from killing 18,000 Syrians in the Valley of Salt, or Edomites. Na nakasulat sa 1 Chronicles chapter 18 verse 12. Kaya may binabanggit yung 1 Chronicles na nandito rin sa 1 Chronicles. Kasi itong Chronicles na to, yun yung parang history ng Israel. Nakasulat. Verse 14. He also put garrisons in Edom. Throughout all Edom, he put garrisons, and all the Edomites became David's servants. And the Lord preserved David wherever he went, because the Lord God loved David. So tayo nang gagawin natin.
para si Almighty Father matuwa sa atin, susundin natin ang kanyang mga kagustuhan. Susundin natin ang mga ituturo sa atin ng tatay natin sa pamamagitan ni Jesus Christ na pinadala niya. At susundin natin yung reminder sa atin ng Holy Spirits, kasi sometimes we disregard the Holy Spirit. Yung mga bagay na dapat nating tamang gawin, dinidisregard natin. Kaya napupunta tayo sa maling mga bagay. Nagpasalamat tayo kay Almighty Father because He cares for us. He sent Jesus Christ. And we have the Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.